Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol po sa ating minomonitor na si Tropical Depression Wilma as of 11 in the morning, December 6, araw ng Sabado. Patuloy po na paglapit ng kalupaan itong si Bagyong Wilma at huling namataan po as of 10 in the morning sa coastal waters na po ng bayan ng Sulat sa may Eastern Samar. Taglay pa rin itong hangin na 45 kilometers per hour, nasa tropical depression category or mahinang bagyo at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at mabagal pa rin itong kumikilos pakanluran towards the coastal waters nga of Eastern Samar at unti-unting umaangat palapit dito sa may eastern coast ng Northern Samar. Base sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po natin, nasa itaas na bahagi ng bagyo yung makakapal na mga kaulapan. So yung ating mga kababayan, somewhere dito sa may southern portion ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, and some portions pa of Central Visayas, kapansin-pansin po na minsan nagpapakita naman ng haring araw, pero pabugso-bugso rin po yung hangin dahil nga po sa direktang epekto nitong si Bagyong Wilma. Sa may Northern Samar naman, sa may Sorsogon at Masbate, paminsan-minsan malalakas po yung mga pag-ulan doon. Epekto nitong Bagyong Wilma, mag-ingat na sa ngayon sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil magiging mabagal ang takbo nitong bagyo. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Bicol Region, sa may Quezon, maging dito rin po sa may Marinduque, Romblon at hilagang bahagi ng Panay Island, madalas na yung mga pag-ulan po, mga light to moderate with at times heavy rains at posibleng lumakas pa yan hanggang mamayang gabi. Yan po ay epekto ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. So pag nagbabanggaan itong malamig na hangin at mainit na hangin, ang tendency may mga makakapal na mga kaulapan at yun yung shear line na siya nagdadala rin po ng malalakas na mga pag-ulan. Sa ngayon yung amihan natin or northeast monsoon, nagdadala rin po ng maulap na kalangitan dito sa may eastern sections of northern and central Luzon. So yung Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, madalas yung makulimlim na panahon, sasamahan din yan ng may kalamigang panahon lalo na po sa madaling araw at meron lamang mga light to moderate rains nga. Yung mga hindi natin nabanggit na areas dito sa may Luzon, kabilang po ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may tsansa lamang ng pulo-pulo at may hinang pag-ulan. Sa Mindanao, itong portions po ng Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, may mga kalat-kalat na ulan pero hindi naman po yan tuloy-tuloy, no? At hindi rin naman kalakasan. Epekto rin itong si Bagyong Wilma at fair weather conditions naman sa may southern parts pa of Mindanao, sasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan. At base sa ating latest satellite animation, wala naman tayong namamataan po na panibagong low pressure area or bagyo na susunod itong kay Bagyong Wilma. Sa susunod po yan na linggo. Base sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan nga po sa susunod na 2 araw or hanggang bukas, magiging mabagal ang pagkilos ng bagyo. Yung landfall niya, most likely dito po sa may Eastern Samar, pero umaangat nga ng bahagya, no? Posible ring tumama dun sa may eastern part of Northern Samar. Regardless, within the next 24 hours, kikilos ang bagyo dito sa may Eastern Visayas ng napakabagal, mabababad po sa malakas na pag-ulan ng ating mga kababayan po doon, maging dito rin sa may Bicol Region dahil pa rin sa shear line. Inaasahang kikilos ang bagyo westward, so pagsapit bukas ng gabi, nakalampas na ito ng Panay Island at nasa may Sulusi na. Bukas ng gabi hanggang sa Monday ng umaga, kikilos ang bagyo dito sa mahilagang bahagi po ng Palawan at pagsapit ng Monday ng tanghali hanggang sa may Tuesday na umaga po, ito ay nasa may West Philippines din na at lalabas po ng ating area of responsibility Tuesday ng umaga. In terms of intensity, nakikita natin na magiging mahina pa rin po itong bagyo na ito. No? Malaking factor sa kanyang pagiging tropical depression lamang ay yung pagpasok nga po ng malamig at tuyong hangin. So nandyan yung factor kung saan napipigilan talaga yung paglakas niya bilang isang storm or typhoon at maging super typhoon. And climatologically, no, kapag ang mga bagyo ay tumatama sa ating mga kalupaan at kapag mas maraming lupa ang tinatamaan po nito, nababasag o nasisira yung kanyang circulation dahil dun sa friction effects, kaya napipigilan din yung kanyang pagganda ng ikot. No? Kaya meron tayong scenario sa ngayon or hindi natin i-rule out yung possibility na maging low pressure area po ito habang binabagtas itong Visayas base sa ating latest bulletin. Sa ngayon naman, yung lawak po ng bagyo is around 200 kilometers yung radius, so 400 kilometers po yung kanyang kabuuan. At sa ngayon, nagdadala ng mga pabugso-bugsong hangin dito sa silang parte po ng Bicol Region, Eastern and Central Visayas. Kaya naman sa ngayon, nakataas po ang wind signal number 1 sa may Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Meron din tayong signal number 1 sa northern and central portions of Leyte, northern and central portions of Cebu, northern portion of Negros Oriental,
at sa northern and central portions of Negros Occidental. Meron din tayong signal number 1 sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras, Romblon, southern portion of Oriental Mindoro, southern portion of Occidental Mindoro, at dito rin po sa northeastern portion ng Palawan, kabilang na ang Cuyo and Calamian Group of Islands. Kapansin-pansin po na tinanggal na natin yung mga wind signals dito sa may Surigao Provinces, Dinagat Islands, Southern Leyte, dito sa may southern tip ng Leyte Province, maging sa buong Bohol, tinanggal na po natin yung wind signal number 1, southern portion of Cebu, southern portions din po ng Negros Oriental, central and southern portions, at ilang bahagi pa ng central Negros Occidental. Yan po ay dahil dun sa liit nung diameter or yung lawak ng bagyo, yung radius niya dun sa ilalim na bahagi ng bagyo. Pero sa itaas na bahagi, mas malawak, kaya mas nararamdaman po yung mga pabugso-bugsong hangin dito sa may areas na merong signal number 1. Para rin sa ating mga naglalayag po ng mga kababayan, kapag po meron tayong wind signal, para po sa inyong para rin sa inyong safety, ay pagbabawalan muna kayo na pumalaot. Pero the moment po na matanggal yung inyong mga wind signals, pakipag-coordinate po sa inyong mga local coast guards po for possible resumption ng inyong mga sea travels. At para naman sa ibang lugar, dito sa ating bansa, meron din pong epekto yung outer portion nitong si Bagyong Wilma at yung malakas na amihan, magdadala rin ito ng pabugso-bugsong hangin. Ngayon at bukas, halos buong Luzon. Meron din mga gusty conditions, gayon din ang buong Visayas at Zamboanga Peninsula kapag kayo ay walang wind signal. Samantala, pagsapit ng Lunes, most of Luzon pa rin po, except kung magkakaroon ng wind signal dito sa may Palawan, asahan pa rin yung pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat. Para naman sa lagay ng ating mga magiging pag-ulan po sa susunod na 3 araw, aasahan pa rin yung epekto ng malalakas sa ulan nitong si Bagyong Wilma, lalo na doon sa ibabaw na bahagi nga ng bagyo, at maging dito pa rin sa shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Asahan yung 100 to 200 mm sa dami ng ulan within 24 hours or hanggang bukas ng tanghali sa may Northern Samar, Sorsogon, Masbate at Romblon. Yan po ay dahil kay Bagyong Wilma. Ito namang Samar in Eastern Samar as well as Biliran, posible pa rin yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa susunod na 24 oras. At dito rin po sa may buong Panay Island, magsisimula yung malalakas sa mga pag-ulan mamayang hapon at maaaring magtagal bukas ng tanghali dahil din sa bagyo. Yung shear line naman, o yun ngang convergence po ng mainit at malamig na hangin, magdadala rin po ng matinding ulan sa kasalukuyan sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay, paminsan-minsan, or magiging madalas na po yung mga intense na mga pag-ulan. Lagi magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings. Habang dito naman sa may Quezon, Marinduque, and Oriental Mindoro, nasa 50 to 100 mm ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Ngayon pa lamang po, binabalaan na natin yung ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha, lalo na doon sa mga low-lying areas, yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas, at yung pag-apaw ng ating mga kailugan. Madalas po or mataas ang tsansa kung dito po sa may mga orange na hanggang 200 mm ang dami ng pag-ulan. Pagsapit naman po bukas ng tanghali, ito yung time kung saan nasa may Western Visayas na yung bagyo at kikilos na dito sa may parting Northern Palawan. So mababawasan yung mga pag-ulan natin simula bukas ng tanghali sa malaking bahagi po ng Kavisayaan at maging dito rin sa may Kabikulan. So 50 to 100 mm ang posibleng dami ng ulan dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, Oriental Mindoro at Romblon. Yan po ay dahil kay Bagyong Wilma. At yung shear line naman magkokos pa rin po ng mga paminsan-minsang malakas na ulan sa Cagayan, Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, maging sa Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Batangas at Marinduque. Ito pa rin yung mga lugar na magkakaroon nga ng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings at makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Then pagsapit po ng Lunes ng umaga or Lunes ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, nasa West Philippines na itong si Bagyong Wilma, so wala na itong direct effect. Kung meron man, Kalayaan Islands na lamang. Pero magre-resume, magpapatuloy pa rin po yung epekto nitong shear line at magdadala ng mas matinding ulan sa may Cagayan and Isabela, lalo na dun sa mga bulubundukin na lugar, mas enhanced po ang mga pag-ulan doon. Habang 50 to 100 mm ang dami ng ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, and Aurora. Madadalas nga yung mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at yung pag-apaw ng ating mga kailugan, lalo na along Cagayan River.
Para naman sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong gale warning sa mga maglalayag po dun sa mga lugar na walang wind signals. Sa may eastern coast pa rin ng Luzon and Visayas, delikado pa rin ang mga pag-alon hanggang 5.5 meters or halos 2 palapag po ng gusali. Epekto yan ni Bagyong Wilma at ng Amihan. Sa may eastern coast of Cagayan pa rin, Isabela, pababa ng Aurora, northern coast ng Quezon kabilang Pompolillo Islands, Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay at ng Sorsogon, hanggang dito po sa may northern Samar and eastern Samar, delikado ang mga pag-alon. Again, makipag-coordinate po sa ating mga local coast guards kung kinakailangan po or para malaman po kung magpapatuloy ba yung sea travel. Kasi most likely pag may gale warning po, pagbabawalan muna ang ating mga kababayan na nangingisda at yung may small sea vessels. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours pa rin po yung ating update regarding kay Bagyong Wilma at ang next live update natin ay alas 2 ng hapon. Ako muli si Benison Estareha, mag-ingat po tayo.